Papasok ka na sa school? Ang tanong sa akin ni Benji. Oo, may klase ako ngayong 8 eh. Ang sagot ko sa kanya habang binubuksan ng gate palabas. Teka, sabay na tayo. Ang sigaw niya sa akin. Ngayon ko lang nalaman na patuloy pa rin pala ang pag-aaral ni Benji kahit na nagtatrabaho siya sa spa. Tag-usap kami habang naglalakad at nalaman kong third year college na ito at malapit nang sumampa sa barko bilang seaman. Mahirap talaga ang sinasabayang trabaho at pag-aaral, lalo na kung maraming customer. Nako, sayang ang pera. Pagod na pagod ka na nga sa gabi tapos mag-aaral pa. Ang reklamo ni Benji. Bilib nga ako sa iyo eh. Buti nakakaya mo. Namamangha ako sa dedikasyon niya. Nag-usap-usap pa kami tungkol sa mga karanasan niya. Minsan nga may mga customer akong 70 years old na at may mga apo pa. Akalain mo yun. Sa kama, talo pa ang batang binigyan ng lollipop. Ang biro niya. Tapos mayroong mahilig sa paa. Mayroong mahilig sa kilikili. Ikaw Ronel, anong hilig mo? Ang dagdag pa niya. Grabe ka naman Benji. Wala pa naman akong kinahihiligan ngayon. Sagot ko sa kanya. Oo nga, nung pinapanood ko kayo ni Ralph parang nagpapakontrol ka lang eh. Lagot ka kapag napunta ka kay EJ. Ang paalala niya. Nagpaalam na kami sa isa't isa at naghiwalay na ng landas. Tinitingnan ko siya habang tumatawid at pansin ko ang mga kababaihan at mga bading ay sumusulyap-sulyap sa kanya at ngumingiti. Gwapo si Benji at mukhang mabait. Madali lang lumagay ang loob sa kanya dahil alam mong mabait siya. Matambok ang kanyang likuran at malapad ang kanyang mga balikat. Tikas na tikas siya sa kanyang buhok na pang-estudyanteng seaman at maskuladong pangangatawan. Matangos ang kanyang ilong at may maamong mata at palangiting mga labi. Pumasok na ako sa school at nagsimula na ang klase. Naglaro kami ng PE at pinakamahilig sa sports sa section namin ay si Marco. Member siya ng varsity team sa basketball at matangkad. Nasa 6'3" ang taas nito at parang higante ito pag lumalapit sa akin. Naanakan daw ang nanay niya ng lahing itim na sundalong Amerikano kaya siya maitim at patangkad. Malaki din ang kanyang katawan dahil alaga sa gym. Dahil hindi ako mahilig sa sports, ay tinuturuan niya ako. Habang naglalaro, ay natapilok ako at natumba. Dinala ako sa klinik at pinagpahinga muna dahil nangangalay ang aking kaliwang balikat at siko sa pagbagsak ko. Pagkatanghali ay pinauwi na ako ng school nurse para magpahinga muna sa bahay. Habang papasok, ay nakita ako ni Tito Danny at kinumusta. O ba't parang matamlay ka? Ang tanong ni Tito Danny. Naglaro po kasi kami kanina parang nangangala yung braso ko. Pero di naman masakit. Kailangan lang sigurong iunat-unat. Ang sagot ko sa kanya. Ganun ba? Sige, magpahinga ka muna. Matulog ka lang dyan. Dadalhan kita ng tanghalian at hapunan mo. Ang sabi ni Tito. Umakyat ako at kumain ng tanghalian at saka natulog. Nagising ako ng mandang alas 7 ng gabi nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ay andun si Benji. O Benji, bakit? Ang tanong ko. Ito pala yung hapunan mo. Sabay na tayo. Dinala ni Benji ang ulam at kanin sa mesa at kumain kami habang nanonood ng TV. Papasok ka pa ba sa spa mamaya? Ang tanong ko sa kanya. Hindi muna ngayon, may exam ako bukas eh. Pinayagan naman ako ni Madam. Basta imasahe daw kita. Na paano ka ba?
pag-aalala nito. Si Tito talaga. Wala to. Natumba lang ako tapos nangalay yung balikat ko. Ang sagot ko sa kanya. Pagkatapos kumain ay naghugas na ako ng pinggan habang siya naman ay lumabas. Pagbalik niya ay may dala siyang tuwalya. Maliligo muna ako ha, bago kita masahihin. Ang sabi niya sa akin habang pumapasok sa banyo. Nanood muna ako ng drama sa telebisyon. Nang lumabas si Benji na nakaputing brief lang. Yan lang ba ang suot mo? Tanong ko sa kanya na parang natatawa. Oo naman, alam mo naman siguro ang mangyayari ngayon, di ba? Ang sabi niya sa akin sabay kindat. Hala Benji, wala akong pera. Ang sabi ko sa kanya. Eto naman, si Madam nang bahala dyan. Basta sabihin mo na magaling ako ha. Ang sabi ni Benji. Paano kung di ka naman magaling? Ang biro ko sa kanya. Tingnan na lang natin. Sige, dito na tayo sa kwarto at magubad ka na. Ang utos niya. Tinanggal ko ang mga damit ko at tinira ko lamang ang aking brief. Nakakatuwa na may kasama ako ngayong bruskong lalaki na pinapahiran ako ng oil buong katawan. Nilagyan niya muna ng tuwalya ang higaan para di ito madumihan. Pindot dito, pindot doon. Hagod dito, hagod doon. Masarap maghilot si Benji na nakaka-relax. Lalo na nung inunat-unat niya ang kamay ko na wala ang pangangalay ko. Magaling ka palang magmasahe. Saan mo natutunan yan? Ang tanong ko. Albularyo dati ang lolo ko. Siya nagturo sa akin kung paano manghilot. Ang sagot niya. Masarap ang pagdulas ng kanyang matitigas na kamay sa aking balat. Naligo na ako ng baby oil. Nakatalikod ako nang biglang pumatong siya sa likod ko habang minamasahe niya ang likod ko. Nakakatirik ng mata ang sarap, lalo na nang pinadulas-dulas niya ang kanyang katawan sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang bawat muscle sa kanyang katawan. Lalo pang nagpapainit dahil ramdam na ramdam ko ang kanyang bigat na nakapatong sa akin. Pinaharap niya ako at natawa ako dahil naramdaman niya ang bukol ko. Uy, ano yan? Ang biro niya. Magkaharap ang aming muka at magkadikit ang aming katawan. Ang sarap yakapin ng mahigpit ang malapad niyang likod at ang muscles nito sa dibdib na nakapatong sa akin. Hinalikan niya ako sa labi at saka ngumiti. Nang matapos ang mga sandaling yon, tapos na ang trabaho ko ngayong gabi. Hinalikan niya ako sa pisngi at sinuot ang kanyang damit at lumabas. Sige Ronel, magpagaling ka. Mag-aaral na ako. Ang paalam ni Benji.